sama-sama tayong magiging karakli. Bago sa saksi, 2 patay sa salpukan ng bus at truck sa Maharlika Highway sa bahagi ng Polangui, Albay. Ayon sa pulisya, patungong Legazpi City ang truck nang pumasok ito sa kabilang linya at bumangga sa pampasaherong bus. Sa lakas ng bagaan, kapwa nasawi ang driver ng truck at bus. Sugatan din ang ilang pasahero ng bus. Agad silang dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Ipinasara na ng pulisya ang umano'y love scam hub sa Cebu City na isinawalat ng isang content creator. Iniimbestiga na rin ito ng Department of Information and Communications Technology. Saksi, si Marie Zumal. Mga computer at gadget na lang ang tumampad sa pulisya at iba pang ahensya ng gobyerno nang pasukin nila ang isang gusali sa Cebu City ngayong araw. Wala na silang naabutan na nagtatrabaho roon. Pinasara na rin nila ang opisinang ito na ginagamit umano sa love scam. Napagalaman ng mga pulis na nirentahan lang ang isang area sa second floor ng building at pinasublease pa ito sa nagmamanage ng umano'y scam hub. Nakausap ni Cebu City Police Chief Police Colonel Enrico Figueroa ang babaeng nagpa-sublease ng lugar. Pero kakausapin pa raw niya ang kanilang abogado. Aware daw po sila and nireport daw po nila sa authority. Yun ang iimbestigahan po natin kung totoo po na nireport nila sa authority. Dahil hintay po muna natin mag-viral bago na i-report. Tinutukoy ni Figueroa na nag-viral ay ang expose na isang content creator kung saan makikita at maririnig ang sinasabing panluloko ng mga empleyado sa umano'y love scam hub na mga dayuhan daw ang binibiktima. Love scam na ina-allege nga dito na yun ang kanilang activity, but on our investigation, sabi nga ng mga kapitbahay nila, ito daw ay medyo nagdududa sila noong umpisa pa lang dahil hindi nga siya normal dahil maingay daw dito sa loob. Naka-alarma raw ito ayon sa DICT o Department of Information and Communications Technology. I think in the video, what they caught was they were scamming persons in South Africa. So these are scam hubs and apparently they have a financier. Iniimbestigahan na raw nila ito at hinihingan na rin ng tulong pati mga scam buster. That's why I'm reaching out. I'm directly reaching out through your platforms to these scam busters that they can cooperate now with CICC and DICT. Okay. And now we can actively pursue these scam hubs and put a stop to them. Pinoproseso pa ng mga otoridad ang pagkuha ng cyber warrant para mabuksan ang mga gadget na pinaniniwala ang ginamit sa operasyon. Pinadalahan na rin ng show cause order ang mga nangangasiwa ng building at ang nangupahan na nagpa-sublease na nag-ooperate ng umano'y scam hub. Nakuha na natin yung listahan ng lahat ng mga empleyadong nagtatrabaho dito. Kaya sila ay binibigyan namin ng pagkakataon na linisin ang kanilang pangalan. Kung sila ay walang kinalaman. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Dahil po sa maling akala, pinaglalamayan ngayon ng isang lalaki matapos barilin ng kanyang kapitbahay sa Pasig City. Ang biktima na pagkamalan umanong akyat bahay ng suspect. Saksi, si EJ Gomez. Madaling araw noong May 13, makikita sa kuha ng CCTV ang paglabas ng bahay ng 31 anyos na si Nano de la Cruz at pagpunta niya sa kapitbahay. So yan, ito si Nano, yan yung biktima na pumunta ron, nag-uusap sila. Makalipas ng ilang minuto, sinundan siya ng isang lalaking saksi. Maya-maya, lumabas ang lalaking nakasando na kapatid ni Nano para i-check ang naririnig niyang sigawan. Bigla pong tinutukan ako ng baril. Hindi ako po, napakatras po ako eh. Pagtalikod ko, pumutok na po yung baril. Naglabas na po siya ng baril. Kasama yung dalawang apo. May hawak ng pamahalong bakal. Kasi inaawat namin ay na magpawat. Sabay putok lang sa tagiliran. Tapos doon nagmamakawa sa kanya yung tao na huwag mong patay, may anak ako 2 taon. Hindi nakikinig. Patay ang biktimang si Nano. Naabutan siyang nakadapa ng tauhan ng barangay May Bunga sa Pasig City kung saan nangyari ang krimen. Ito ay tinamaan sa parting dibdib at tumago sa tagiliran. 3 oras pa ang lumipas bago na ilabas sa crime scene ang bangkay ng biktima. Sobrang sakit po sa part ko. Gawa ng may naiwan po kasi kami baby na 2 years old. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa anak ko pag naganap siya ng
ng tatay. Kwento ng live-in partner ng biktima, base raw sa pahayag ng mga saksi, na pagkamalan ng sospek na akyat bahay at magnanakaw ang biktima. Nagdadahilan na lang din po siya na nasa bubong po yung partner ko at sinasabi daw po nila na may hawak daw po na martilyo yung partner ko. Pero wala naman pong nakitang martilyo. Tapos po nagpakilala na po yung partner ko na si Nano po ito. Hindi po ako magnanakaw, may hinahanap lang po ako. Ang 72 anyos na sospek tumakas sakay ng motorsiklo sabay sa pagdating ng mga taga-barangay. Yan. Ito yung suspect natin. So hindi nila nakita na umalis siya, kaya akala nila nasa loob pa. Sumuko rin kalaunan ng sospek na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Sinusubukan pa naming makunan siya ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya palalampasin ang anumang pambabastos sa soberanya ng Pilipinas at kasabay niyan ang patuloy na pagbabantay ng gobyerno sa ating teritoryo. Saksi si Chino Gaston. Gamit ang dark vessel detection technology ng Canada, na-alerto ang Philippine Coast Guard sa pagpasok ng 2 research ship ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Una rito ang Shanliang Hong 302, isang 100-meter research ship na may remotely operated vehicle pang-survey ng ilalim ng dagat. Huli itong namataan alas 10 ng umaga, 180 nautical miles mula Rizal, Palawan. Ang pangalawang research ship, ang Tansuo Erhao, nasa 132 nautical miles naman mula Burgos, Ilocos Norte. Agad nagpalipad ng mga eroplano ang PCG para tingnan at bantayan ang mga Chinese ship. The Coast Guard aircraft also challenged these Chinese research vessels, and as what we always expect, they never responded to our radio challenge. Bago nito, isa pang research ship, ang Zongshan Dasui, ang patawid-tawid sa Balintang Channel mula March 31 sa North Luzon. Pero nakabalik na sa Guangdong Province sa China ngayong araw. Ayon sa ilang eksperto, iligal ang pagpasok ng mga research ship ng ibang bansa sa EEZ ng Pilipinas na walang pahintulot. Kumbinsido rin ang PCG na kahit para sa scientific research ang kinukuhang datos ng mga research ship, tiyak na gagamitin din ito ng militar ng China. There's also an element here of what we call Chinese gray zone operation. No? So the Chinese are showing to us we have the resources, capability to conduct surveys and exploration in your exclusive economic zone, but you cannot do it to us. So China is impressing upon us, we are a great power, don't mess with us. Ang presence ng Chinese research vessel without our consent, without our permission, could be a violation of international law, in particular Part 13 of UNCLOS. Sinusubukan naming hinga ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Sa ika-127 anibersaryo ng Philippine Navy, muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagprotekta sa soberenya ng Pilipinas. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. We will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlement in accordance with international law. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng hukbong dagat ng bansa sa gitna ng mga agresibo at mapanghamong aksyon ng China sa rehiyon. Patuloy daw na susunod sa international law ang Pilipinas at makikipagtulungan sa ibang bansa para sa pagpapanatili ng kapayapaan. Personal ding ininspeksyon ng Pangulo ang 2 bagong barko na kinumisyon o dinagdag sa assets ng Philippine Navy. Ang BRP Miguel Malvar na isang guided missile frigate na gawa sa South Korea at ang BRP Albert Magini na isa namang fast attack interdiction craft o FAIC. Kauna-unahang barko ito na binuo sa Naval Shipyard sa Cavite at isa sa 8 FAIC na idadagdag sa fleet ng Philippine Navy sa bisa ng kasunduan ng Pilipinas at Israel. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Nauwi sa pagkasawi ang pagpapatuli ng 10 taong gulang na bata sa Maynila. Ang kanyang pamilya nananawagan ngayon ng hustisya. Saksi, si John Consulta, exclusive. Hindi ka ba talaga matanggap? Hindi po
Hindi matanggap ng inang si Marjorie San Agustin ang sinapit ng 10 taong gulang na anak na si Nathan. Kwento niya, pasado 2:00 ng hapon itong Sabado, nang dalhin niya sa isang lie-in clinic sa Balutondo ang kanyang anak para ipatuli sa isang nagpakilalang doktor. Bago tuliin, tinurukan daw ng anesthesia ang kanyang anak at ayon sa assistant ng naturang clinic, nasa 20cc ang dose nito. Makikita pa sa video na ito, nakuha ng ina na tinanong pa niya ang anak kung kamusta ito. Sagot daw sa kanya ay wala na siyang nararamdaman. Pagkatapos ng procedure ay may napansin si Marjorie. Ito ko na po yung anak ko, nanginginig po. Tapos po sabi ko po sa doktor kung normal lang po yun kasi po natatakot na po ako eh. Sabi po na doktor normal lang daw po yun kasi daw po groggy. Tapos na po, yun na po, gano'n na po, nangingisay na po siya. Opo, nakadilat pa po, tapos wala na po sa sarili. Sinubukan pa raw i-revive ang bata sa isang kalapit na ospital, pero tuluyan siyang binawian ng buhay. Malakas naman po siya nung dinala ko doon. Tapos bakit ganito? Kompleto na naggamit mga school yung mga yan, sir eh. Talaga yan na lang alam ko, itutuloy na lang talaga. Tapos ganito na nangyari. Ganito na po, hindi ka mo talaga matanggap. Sobrang sakit sa akin, sir, kasi masipag naman po mag-aaral yung anak ko eh. Honor student po yan, kaya hindi ka mo talaga tanggap. Pinablatter ng pamilya ang nangyari sa Manila Police District at kanina ay nagtungo sila sa NBI para maimbestigahan ito. Imbestigahan namin, but then number 1 yan is the autopsy. Kung ano resulta ng autopsy, kung meron dapat managot or what. No, malaman namin yung cause ng death. Pinuntahan namin ang lie-in clinic kung saan pinatuli ang bata. Matapos ang ilang minutong pagdodoorbell, may nagbukas ng pinto. Wala raw dyan yung nag-opera. Wala raw yung sinasabing doktora. Mga bata lang yung nakausap natin. Pero iwan na lang tayo ng calling card para makontak tayo agad-agad pag may dumating na rito na adult para makuha yung kanilang panig. Kung may kasalanan po sila, hindi ka po sila makakapatawad. Sobrang sakit po wala lang anak eh. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.